Mabuti pa nga si Tatay Digong ay open sa mga kritisismo at marunong tumanggap ng mga pamumuna at opinyon ng taong bayan. Hindi nga gaya sa mga tropa ng mga tambaluslos at pulpolitiko sa gobyerno ngayon na tila masyado ang sensitibo at mabilis pang mapikon, lalo na nga sa mga news anchors na nagbabahagi nga lang naman ng katotohanan sa publiko. Ang laki talaga ng pinagkakaiba nila ni FPRRD at PBBM. Balik nga raw talaga tayo sa bulok na sistema dahil mga utak dilawan nga ang mga bago sa pwesto. Nakala mo nga ay sila lang ang tao sa bansa. Nakakahiya lang, lalo na't ang publiko naman ang sumasagot sa mga kapabayaan nila. Kaya dapat nga sa mga botante ay matuto ng pumili at mangilatis ng totoong leader at hindi ang utak trapo at sikat lang. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay sigurading mag-subscribe at hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bang Pinas. I've always saludo ako sa iyo. And you can criticize me also, including my daughter. Huwag kang magpigil. When it is time to criticize, do it. Ako, veterano ako dyan. 40 years in politics, mayor. Dapat lang talaga kami kung nagkamali. Criticize. Masabihan lang naman na ikaw, Duterte, nagkamali ka. Kasi nung kayo ay presidente, napaka-honest ninyo sa trabaho ng presidente at sinasabi nyo nga noon na napakahirap nga maging presidente. At minsan nga, nag-o-offer nga kayo mag-resign dahil nga sinabi nyo noon na hindi nyo alam na ang makakalaban nyo pala ang gobyerno mismo. Pero ngayon nakikita natin, ang daming gustong maging presidente, ang layo-layo pa ng 2028, Mayor. Bakit sa tingin ninyo na ang daming gustong maging presidente kahit na ang trabaho naman ng presidente ng Pilipinas ay napakahirap? The opportunity to amass wealth. Fear corrupt. Either legitimate or illegitimate. It's an opportunity wide open for anybody who is enterprising and would want to amass a wealth that would assure the 7th generation of a comfortable life. Wala na, hindi na sila magtrabaho. Ganon yan. Ako, totoo yan. It happened because ito nakikinig sila eh. In one of the command conferences sa Malacanang, pag command conference, ang military dito sa left side ang police. Sa isang command conference may pinasa sa akin si Secretary Dominguez na papel na nawala yung pera sa AFP worth 2 million intended for a hospital para sa maraming hospital kaya sila kasi intended for the hospitals that are outside of the Metro Manila area. Nung nabasa ko, pumutok ako, ay ang buhayan sila mga generals. Tanungin ninyo, generals, pati police, military. Yan. Yung makita ninyo yung harap ng police. Yan. Pumutok ako, sabi ko na kung ganun lang naman ang papaghirapan ko sa buhay ko, panahon ko, sabi ko, hindi ko kaya tong mag-ano ng
Sabi ko, if the commanders of the Air Force, the Army, the Police, and the Navy would stand up, I will go out of this room and fly back tomorrow to Davao. I am resigning. Yan sila, sinabi ko sa kanila. Yan. Diyan. I offered to resign. Sabi ko. Yan command conference na yan. Sabi ko sa kanila. Nang isang beses sa cabinet, ano bang nangyari doon? Basta nagalit rin ako. Yung cabinet meeting, buhay pa naman yan sila lahat. Tumindig ako. Sabi ko, kung pakihirap kung ganito tayo na hindi tayo magkaintindihan sa trabaho natin. That was something that I project went ore. Hindi naman lahat, isang departamento na, pero sa galit ko, twice in my presidency, I offered to resign. Sabi ko, hindi ako mamatay kung hindi ako... I don't need this job. Hindi ko kailangan. So, those are the two instances that dyan in front of the military and the police and saka sa cabinet. Sabi ko, I'm resigning. I'll write my resignation, handwritten dito. Hindi ko kailangan ng ano. Kung matanda na ako, mag-relax na lang ako. Butit, may kaibigan ako, kagaya ni Sasti, magkape-kape na lang kami. O, totoo, wala na. Nothing more to, lalo na ngayon. But anyhow, mabutit nagpakita kasi I have always saludo ako sa iyo. And you can criticize me also, including my daughter. Huwag kang magpigil. When it is time to criticize, do it. Ako, veterano ako dyan. 40 years in politics. Mayor. Dapat lang talaga kami kung nagkamali. Criticize. Masabihan lang naman na ikaw, Duterte, nagkamali ka. Wala namang perfecto. Ako, wag lang sa bagay, sa pera, wala ako. Pumunta ako lumabas ako, pasok. Wala akong hang-ups na ano. Nothing to na may magpiyait dito when you are gone na itong mga transaction na ito kay Duterte ito. Ano talaga. And I never allowed itong mga transaction sa gobyerno na magpipirma pa ako, mag-approve. And kay Mga Sir reclamation. Ronnie, ayan, God bless. BP Sara. Sir Ronnie, good morning, Sir Ronnie. No, happy watching dyan sa inyo dyan. At sa kay Ma'am Ubida ba to? Ma'am Ubida, dyan sa may Japan. Hello, Ma'am. Mega love shout out. Kay Sir Ruel Padilla. Good morning po, sir. Ayan. YouTube. Happy watching po dyan, Sir Ruel. Thank you so much. Mega love shout out. Dito po yan ito sa may part na po ito sir ng Caloocan. Ayan kay Ma'am Haida, Raz, go BP Sara, laban lang dahil ikaw lang ang may puso sa bayan at ikaw ang pag-asa namin. Ayan, makikita nyo mga kabayan ko yung mga supporters po dito na nandito ngayon. Nabigyan na po sila ng mga food packs at ayan po no. Ayan po, dami oh. Yan. So yan po yung nakita yung ipamimigay dyan. At
regalo po na nagmula sa ating Vice President Inday Sara Duterte. At syempre po sa ngayon talagang inaantabayanan na rin po ang kanyang pagdating dito. And syempre akin lang po ang batiin din ang isa po sa ano po talaga naglilid dito sa pagtitipon sa to, no? Isa po sa may birthday na si Sir Daniel Noblesa. Happy birthday Sir Daniel Noblesa. Happiest birthday. At siyempre good health and God bless always. Ayan kay Ma'am Elvera, God bless and good morning. Nice sir, no? Sir, magandang umaga. Sir. Ayan. Salamat po ng marami mga kabayan ko. Happy watching dyan sa inyong lahat. Thank you so much. At salamat din po sa mga nagla-likes ng ating live. Ayan, magsisimula na yata mga kabayan ko. Mag-start na yata. Mag-start na. In few minutes, ayan, ito na mga kabayan. Salamat po rito. Grabe, sa grupo no. Yun po ang sa mga natatanong po kung dating si Bibi Inday Sara, yun po yung ating pinaka narinig dito mga kabayan ko. At yun nga talagang inantabayanan po siya ng mga supporters na nagtitipon-tipon dito. Maliban po sa Maraming salamat po sa ating mga opisyal at sa ating mga beneficiaries. Maaari na po kayong maupo. Sa pagpapatuloy ng ating programa, ating pakinggan ang mensahe ng ating ika-15 Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas at kalihim ng kagawaran ng edukasyon, Honorable Sara Z. Duterte. Upang basahin ang kanyang mensahe, salubungin po natin ang Chief of the Legal Affairs ng Office of the Vice President, Attorney Emily Rose P. Torrentino. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago ko po basahin ang mensahe ng ating Vice Presidente, Sara Duterte, maraming salamat po muna sa paglalaan po ninyo, lahat po sa inyo, ng oras ninyo ngayong umaga para sa programa natin. Sa nakikita ko po, parang may mga nanay po, mga tatay, mga lolo at lola na natin dito ngayon. Maraming salamat po sa oras ninyo sa pagpunta rito. Nagpapasalamat din po tayo sa mga volunteers na sumusuporta po sa opisina ng tanggapan ng ikalawang Pangulo. Bilang pagpupugay po sa inyong lahat, nais ko pong hilingin sa inyo isang masigabong palakpakan para sa bawat isa po. Maraming salamat po. Nagpapasalamat din po tayo sa lungsod ng Maynila. Dahil din po sa kanila, naisaputaran po natin ngayong araw nito ang activity na ito. Maraming salamat din po sa mga opisyalis ng barangay. Salamat po, Chairman Felix Labadan. At sa mga lahat po ng taga-barangay 135 na tumulong po sa atin ngayong umaga. Ngayon naman po ay babasahin ko ang mensahe ng ating mahal na Vice Presidente, si Vice President Sara Duterte. Assalamualaikum. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Una sa lahat, nais kong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong paglaan ng oras ngayong umaga. Alam ko ang kahalagahan ng inyong mga gawain at responsibilidad, kaya't lalo kong pinahahalagahan ang inyong pagdalo sa pagtitipong ito. Maraming salamat. Pangalawa,
Nagpapasalamat din ako sa lokal na pamahalaan ng Maynila sa kanilang suporta na nagbigay daan sa tagumpay ng ating programa ngayong umaga. Maraming salamat sa pamunuan ni Mayor Honey Lacuna at lahat ng mga opisyal ng LGU ng Maynila. At huli, taos-puso rin akong nagpapasalamat sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President sa kanilang pagsusumikap upang maibigay namin sa inyo ang aming munting pamaskong handog. Sa araw na ito, hindi lang natin ipinagdiriwan ang kasiyahan at pag-asa, kundi isinusulong rin natin ang pagbibigay ng atensyon at pagpapahalaga sa ating komunidad. Handog natin sa mga minamahal nating mga pamilya dito sa Barangay 135, Tondo, Manila, ang diwa ng gift giving. Ang inyong sektor ang isa sa mga dahilan bakit may iba't ibang programa ang OVP at nais naming magtagumpay ang ating pamahalaan. Nagsusumikap kami sa OVP na itayo ang ating bansa na tumutugon sa pangangailangan ng bayan, lalo na sa pagkain, pagkakaospital, pag-aaral, trabaho, kabuhayan at iba pa. Nais natin na sa pag-asenso ng ating bansa, sabay nagtatamasan ng kaginhawaan ang lahat ng mga Pilipino. Sa kabila ng iba't ibang hamon sa buhay, kayo ay nananatiling matatag, kalaban at masigasig na maitawid ang isa't isa. Ang inyong ambag sa ekonomiya sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng paggawa o trabaho ay nagbibigay ng mahalagang produkto at serbisyo at sumusuporta sa lokal na ekonomiya. Patunay kayo na ang lahat ng sektor sa ating bayan ay konektado sa isa't isa at may kanya-kanyang tayong mahalagang kontribusyon sa kaunlaran ng bawat isa at kaunlaran ng bayan. Hangad namin ang inyong kaligayahan. Nais ko ring manawagan sa lahat na sana ay maging matatag kayo at magkaisa para isulong ang ating mga pangarap bilang isang bansa. Lalo na ngayon na nahaharap tayo sa iba't ibang hamon. Una, sa kapayapaan. Hindi lang nararamdaman ngunit kundi isinusulong din natin ito araw-araw. Hinihikayat ko ang pakitiisan ninyo sa ating mga programa para sa kapayapaan at ang aktibong pagtuturo ng tamang halaga nito sa ating komunidad. Maging mapagmatyag din tayo, maging alisto at agresibo sa mga gawain laban sa kasamaan at kriminalidad. Kapag may nakikita tayong kahina-hinala, i-report natin ito sa otoridad. Pangalawa, edukasyon. Sabi nga, ang edukasyon ay ang pinakamahusay na pamana na maaaring ipamana natin sa ating mga anak. Palagi nating bigyan ng prioridad ang pag-aaral ng ating mga anak at gawin nating inspirasyon ang kanilang mga pangarap at tagumpay. Panghuli, ang aking Christmas greetings. Ngayong Pasko, ang diwa ng pagpapatawad, pagmamahalan at pag-asa ay dapat muling mabuhay sa ating mga puso. Sa pagpasok ng bagong taon, sana ay maging maalab ang ating pagkakaisa at pagkilos para sa ating bayan. Maraming salamat po ulit sa oras ninyong mga kababayan. Patuloy po tayong maging matatag tungo sa isang bansang makabata at batang makabansa. Ang lahat po ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Maraming salamat. One of the issues noon against Ferdinand Sr. was yung panghimasok ni Kokoy Romualdez, yung tatay ni Martin. No, history seems to be repeating itself. Mukhang Romualdez na naman sisira sa Marcos. Nanghihinayang lang ako kasi all along we thought that mako-continue yung dati. Ang nangyayari, sorry to say mukhang tama si
Pangulong Duterte, he is a weak leader. Kung hindi niya ma-handle itong mga ganitong mga problema, he does not have his hands on the reins of government. Magandang araw mga kaibigan. I totally agree with Attorney Topacio. Nakakapanghinayang itong nangyayari sa atin ngayon. History repeating itself. Itong si Attorney Topacio, maalala ko pa, isa siya sa mga diehard na nangampanya kay Marcos Jr. Kasi akala natin like father, like son. But iba ang nangyayari. Weak leader talaga ito. Tama si Tatay Digong. Bakit hindi tayo naniwala kay Tatay Digong? Kala natin sinisiraan lang niya si BBM natin noon. But he's right. Very weak. Ang presidenteng ito nagpapadikta at isa ang nagdidikta sa kanya itong Speaker of the House, Martin Romualdez. So, Marcos Sr. sinira. I agree. Sinira ng isang Kokoy Romualdez. Ngayon, Martin Romualdez ang sisira sa Marcos Jr. Grabe. So sana maagapan pa ito. Sayang ang pagkakataon ng Marcos Jr. to leave a lasting legacy like his father. Okay? Okay, panoorin natin ang buong pahayag ni Attorney Topacio sa kanyang panayam sa media. Yes. Ang problema kasi po ay nagkakaroon ng wrong signals yung ibang ginagawa ng gobyerno. Okay. Example, yung tungkol sa communist insurgency, bukod na sinabi na ang dami na nagsasabi na yan mismo tinuro si Raul Manuel who was sitting right here a few months ago, di ba? Na siya talaga direkta nagre-recruit para sa NPA sa mga eskwela. Tinanggal pa yung confidential fund ng Office of the Vice President. Number 2, yung amnesty at peace talk sa mga rebelde. Pag nakapag-peace talk ka, you impliedly admit na legitimacy nung ginagawa ng mga tao. Mat nakikipag-usap ka, criminal yan eh. Rebelde yan eh. They seek the violent overthrow of the present government and replace it with a socialist state. Malabong mangyari yon, pero ginagawa nila, pumapatay sila. Ang kriminal hindi kinakausap. Kinukulong yan at pinoprosecute yan. Peace talks. Number 3, wini-weaken nila yung NTF-ELCAC. Iyan yung almost wala na nga yung communist insurgency, pawala na, winiken pa nila with peace talks. Number 4, may tactical alliance with the legitimate front of the CPP and PA, yung mga nasa Kongreso, binigyan nila ng legitimacy. Marginalized na yan eh. Ngayon, binigyan nila ng boses, malakas pa boses, kaysa sa mga tao ng mga legitimate na mga congressmen. Yung sina Manuel, sina Franz, sina Brosas. Binigyan nyo na naman ng boses. Number 4, number 5, kung ano man, ang dami. Meron ba namang Justice Secretary, ikaw na mismo aamin, give up ka na, ma-acquit si De Lima. What are you saying? Hindi na nagtatry ang gobyerno. Drug trafficking po ang charge. Nabigyan lang ng bail. Sasabihin mo, hindi, ma-acquit na yan. And then, na-embolden tuloy si De Lima. Sabihin nila, there will be a day of reckoning. Akala mo siya pa biktima no? Kaya nga sabi ko, hinahamon ko si De Lima, day of reckoning. Demanda mo si Aguirre, demanda mo si Menardo Guevara. Demanda mo muna ako, tignan natin kung lulusot ka muna. Kasi ako yung nagdemanda sa kanya sa DOJ. Para i-justify ko kung bakit ka namin na-demanda. Kukunin ulit natin yung mga witnesses na hindi nag-recant. Harap ulit natin sa publiko para makita nila kung anong justification kung bakit ka na-demanda, bakit ka nakulong, at yung pagkakulong mo ay upheld by the highest court of the land. Didemanda mo yung Korte Suprema. Sila nagsabi, tama yung pagkakulong mo yung mga bagay na yan, nakikitang ang namamayagpag pa yung mga inaccused ng krimen, yung mga rebelde, that sends the wrong signals na this government is soft on crime, na embolden yung mga kriminal. Alam nyo, ito yung anak ko, nag-aaral law, nagta-tricycle, nag-MRT, nag-jeep yun, nagbabas. Hindi ko pinapahatid sundo yun para maranasan niya. Ganun ako working student ako
I know that builds character. Noong panahon ni Duterte, hindi dahil pro-Duterte ako, totoo naman yon. Sabi niya, Dad, okay na, hindi nyo na ako, pwede nyo na akong hindi ipasundo sa SM pagbaba ko ng bus. Yung SM kasi 2 kilometers from our place. Which branch? Sa Bikutan. Pwede na ako mag-tricycle. Kasi dati nakakatakot yung tricycle, nung panahon ni Aquino, yung mga tricycle ang courier ng Shabu. Sasabihin lang nung pusher doon sa tricycle, etong 100 piso, 200 piso, ito yung pakete, ito yung address, deliver mo. Natigil yun. Kasi yung leader noon, napatay. Nanlaban eh. Pero, nawala yun. Yung sekretarya ko noon, Sir, alas 6, Sir, uwi na ako. Hindi ako pwede mag-overtime. Bakit, Sir? Nakakatakot sa amin, maglalakad ako roon. Nagkakabang overtime na, wala nang gulong. Ngayon, ayaw na namang mag-tricycle nung anak ko. Ayaw na namang mag-overtime ng sekretarya. Kasi natatakot na naman. Yun po ang klima. Sinasabi nila, kay ganito, kay ganon, bakit daw igagaya kay Duterte? Paano hindi gagaya? Nagwo-worsen. Hindi naman sila nag-jeep, hindi naman sila nagbabas. Wala naman sila sa field. Sila may driver, may security. May bulletproof. O tayo mga pangkaraniwang mamamayan ang nasasabak dyan. Pag nagre-reklamo tayo, magagalit sila, patatawag mo sa Kongreso. Anong klaseng administrasyon to? Alam nyo, ako, final word na lang to, I feel so passionately about this kasi yung mga nagsasabi diyang loyalista daw sila, kami po, hindi namin iniwanan ng mga Marcos, I'm not ashamed to say, kasi if only for the fact na naniniwala kami na illegitimate yung ouster ni Pangulong Marcos Sr., ni Cory Aquino, extra-constitutional yun. Hindi dapat nangyari yung people power. Hindi po kami umalis dyan. We were